Makakausap po natin ngayong umagang ito mga kapuso ang chairman ng Commission on Election, si Chairman George Garcia. Chairman, good morning po sa inyo. Si Orly Trinidad po uli ito sa radyo na TV pa. Chairman? Magandang umaga po Sir Oli at sa mga kababayan natin magandang umaga. Bago ko lang puntahan na tanungin itong inyong preparation paghanda sa pag-iimprenta. May development sa Sumisip Basilan nung nakarang araw. Nagkaroon ng enkwentro at may sinunog pa hong truck ng militar. Ano ho ang magiging epekto nito? Lalo na sa posibilidad ng paghanda sa nalapit na kasama ito sa farm election na tama po, Chairman? Tama po, bali po sa initial na report sa atin, ito hindi election related. Talagang ito ay purely internal peace and order situation problem sapagkat may involvement ng rebel groups. Bagamat ganyan po yan, pero siyempre po tinitingnan na natin yan kung mai-improve na, mai-increase natin yung classification level ng lugar. Alam niyo po, napakatahimik ang Sumisip hindi natin inaasahan na merong ganyan na problema, pero at least po nakaresponde naman kaagad yung mga pwersa ng ating militar. Pero yung maaring umabot ito, makaapekto sa halalan, hindi po yung inaisip po ng COMELEC, Chairman? Ay, hindi pa po. Wala pa po itong, sapagkat wala naman direct relation talaga doon sa mga botante, sa pagboto nila, sa mga kandidato. Kung meron mang problema sa peace and order, sa kasalukuyan, yan ay atin na lang inaatang na muna sa mga law enforcement authorities natin, lalo na sa AFP. Ayun, so depende pala ito sa magiging resulta ng pag-uusap o investigasyon na maaring maging dahilan kung ano magiging kahinatnan o pagtrato ng COMELEC sa Sumisip Basilan. Apo, meron naman pong mekanismo doon po sa ating peace process patungkol sa mga bagay na ganito at siyempre aasa po tayo dyan. Again, sa mga kababayan natin sa Basilan, lalo na po sa municipality, huwag po kayo magalala, hindi pa po kayo tinitingnan natin under any COMELEC control o yung serious areas of concern. Chairman, tuloy na ho sa Lunes o maghihintay pa ho tayo, baka may magbagong isip ng sa mga nagfile ng COC na ayaw nang ituloy sa ang kanilang planong pagtakbo sa 2025 election. Sir Oli, dapat talaga ngayon pong hapon na ito, alas 3, ang pagsisimula muli ng printing ng balota. Subalit sa bagong development kahapon sa pag-withdraw ni Mr. Francis Leo Marcos, ay kakailanganin muli namin ng 2 hanggang 3 araw upang baguhin ang database, i-serialize yung mga balota at mag-generate ng 1,667 na ballot spaces para sa buong bansa. At dahil po dyan, ay sa Monday na po tayo makakapagtuloy ng imprenta ng balota. Kaya nga po yung pakiusap natin kahapon, sana kung meron pa mga nag-iisip-isip na mag-withdraw, at ito po sana'y magawa nila bago magtanghali ngayong araw na ito. Hindi naman sa namemersa tayo, pero yan lang po kasi kung sakasakali mag-withdraw sila ay Sunday, ay meron naman pong katayong kailangan na 2 hanggang 3 araw. Parang nakakapanibago, may ganyan pang panawagan, ano po? Pero siguro kung talagang kinakailangan na maging preta, ay nila o hindi, doon na yung pangalan nila at yan ay maging parang pwedeng i-consider ng COMELEC kung sakasakali sila itatakbo pa sa darating na eleksyon. May ganun ba mga iniisip na ganyan ng COMELEC, Chairman? Yes po, tama po kayo Sir Oli, sapagkat kung sakali na imprenta na yung pangalan ng mga kandidato na mag-withdraw later on, ay hindi na po namin yan uulitin ng ating pong printing, na andyan na po yung pangalan, lahat po ng boto sa kanila ay i-consider na lamang na stray. O kaya naman po, kahit ang pangalan nila nailagay dyan sa balota dahil sa mga restraining order, pero biglang halimbawa lumabas ang desisyon ng Korte Suprema na sinusustain ang desisyon ng COMELEC, ganun din po ang effect. Lahat ng boto doon sa kandidato ay i-consider na stray. Yung mga, may nalalaman ba ho ba kayo na baka meron pa hong mga humihingi ng TRO sa Supreme Court? Kasi baka, sige, wala na nga magbabago, wala na magdidesisyon na aatras, pero meron pa palang mga petition sa Korte Suprema na maaaring maka-impluwensya uli sa pag-iimprenta. Meron pa ba kayo na iisip o nalalaman na may mga kaso pang dinirinig sa Supreme Court at posibilidad na magpalabas muli ng TRO ang Supreme Court dito sa kanilang petisyon? Base po sa announcement ng Public Information Office spokesperson ng Supreme Court, nung isang araw may 25 na pending pa ng mga petition sa kanila at yan po ay sa mga tao, individual na kandidato at meron pong 22 naman para sa mga party list. So tayo pong posibilidad na may TRO napakataas po sapagkat siyempre diskresyon naman po yan ng ating kataas-taasang hukuman at yan ay dapat igalang natin. Ngayon po siyempre dahil yung iba nakakakuha ng TRO, nakakarinig, nakakabalita sila, ay malamang-lamang yung iba ay gaganahan o lalakas ang loob na mag-file this time ng mga petition. So hindi po natin
hindi po natin alam ngayon kung more or less ilan yung nadagdag na bilang ng mga pumupunta sa Korte Suprema. Paano ho kung gano'n ang mangyayari? Lagi na lang postpone. Ang masaklap ito, yung pera sa pag-iimprenta, tapos hindi naman pala kinakailangan baguhin. Sayang, maraming perang masasayang pag gano'n ang mangyayari, Chairman, ano? So, Oli, ngayong araw na ito, ako po liliham muli sa ating punong maestrado upang ma-inform po ang ating kagalang-galang na Korte Suprema na tayo mag-iimprenta na muli sa Lunes. Hindi ito pag-influensya o para sasabi na huwag kayong mag-issue ng TRO. Hindi po yun. Ang purpose talaga natin, bigyan ng impormasyon, tamang kaalaman ng ating pong Korte Suprema sa kung ano ang nangyayari development na sa Commission on Elections. So, as to whether mag-i-issue o hindi, talagang wala po kaming control sa bagay na yan. Pero hindi pa naman tayo masyadong delay, Chairman. Hindi pa delayed na po tayo. Sobra na talagang delay. Delayed na po tayo, Sir Oli. Halos 3 linggo po ang ating pong nawala dahil po sa pag-suspend natin ng printing at kaya nga po sabi ko, at all costs by Monday, we will proceed sa printing ng balota. Okay. Meron ba tayo nakikita, Chairman? Meron ba kayong, ito siguro kung aral naman ang pag-uusapan, yung punto ng pagpa-file ng COC, pagdidesisyon kung sino yung mga nuisance candidate, sa tingin nyo, meron ba ditong pagkakataon na may posibilidad na habaan pa ito bago yung oras na tayo mag-imprenta para kung sakasakali may mga petition silang gustong iparating sa Supreme Court, at least meron leeway. Merong maluwag na petsa at maluwag ang oras na COMELEC bago mag-final printing ng ballot box. Anong mabalota? So, Oli, ang naging filing po ng Certificates of Candidacy ay October 1 to 7. Nag-commit tayo na walang nuisance candidates sa petition na pending sa COMELEC bago matapos ng Nobyembre. Isipin niyo po, sa period lang ng October to November, ni-resolve namin ang lahat ng nuisance cases sa COMELEC for the first time. 0 po kami sa lahat ng kasong ganyan. So, ibig sabihin, as early as last week ng November, tapos na po kami sa mga kaso. As to whether pumunta yung mga natalo, hindi pinalad sa Korte Suprema, yan po hindi namin alam sapagkat nakadepende po yan sa kanila. So, more or less naman po, mabilis yung disposition natin. Ngayon po, ang ipinopropose ko na lang, siguro nga, pag-aaralan na namin na baka pwede pa mas maaga na filing pa ng candidacy sa halip na October, baka pwedeng gawin July, kahit total naman, sabi ng batas at ini-invoke lagi yung Piñera versus COMELEC na hindi pa raw sila kandidato maliban sa unang araw ng campaign period. So pwede pong Hulyo. Kaya lang, yung mga incumbent appointive officials, pag nag-file ng candidacy ng ganong kaaga, di mo resign kaagad sila sa kanila po mga pwesto. At siyempre, meron po kami mako-compromise na ilang aktibidad tulad ng pagka-cut short din ng registration ng mga botante. Maganda rin yan. Maganda rin yan siguro na ma-extend pa yan dahil sayang yung oras nito na pinag-uusapan natin 3 weeks. Medyo malaking delay na yan, Chairman. So siguro kung talagang mapapaaga yung pagdedeklara ng isang kandidato na sila ipanggulo, may panahon ng Supreme Court na magdesisyon ng mas maaga at hindi maapektuhan ang pag-imprenta ng balota. Yan po yung maaari talaga mapag-aralan na natin at sana nga yung sa ating pong kagalang-galang na Kongreso, makipag-aral na naman po yung pagbabago na ng batas natin sa halalan, 1985. Manual election pa yun, automated tayo. Ang dami na po sumasalungat at hindi na po talaga tumutugma. Napakahirap magpatupad kapag ang batas na pinapatupad mo ay medyo hindi na po yung sa realidad sa kasalukuyan. 1985, 2025 na po tayo. Alright, nakakalungkot lang. 68, tama ho ba binanggit nyo sa isang panayam minsan? 68 million na registered voters? Apo, 68.421 million. 68,421,000 po ang botante natin. Ang kinakailangang imprentang balota? 71 million po. Almost 72 million ang ating balota na i-imprenta. Okay, kakayanin pa naman yan. O talagang kayang kabayo na ito. Dapat po mag-average kami ng mga 1.5 million na balota isang araw, more or less, para po masigurado lang na aabot ang mga balota bago mag-12 ng Mayo. Siya nga pala, naalala ko lang yung pag-iimprenta. May binanggit din kayo na bagamat sobra ng by more than 2 or 3 million yung imprentang balota sa number of registered voters, meron din kayong tiniyak na ito ay hindi magagamit o makaka-impluwensya sa totoong resulta po ng eleksyon. Paano po yun, Chairman? Tama po, yung pong unang na-imprenta, Sir Oli, yung po yung ating concern. Nung una,
Sapagkat remember, 6 million po yung na-imprenta namin nung una, na kung saan ang 2.3 plus 2.3 million, 4.6 doon, ay sa Bangsamoro. Siyempre po yan ay mga original na balota, malamang maaaring hindi naglalaman ng pangalan ng mismong kandidato na naipadagdag. Pero siyempre po yan ay tatanggapin ng mga makina. Kung kaya talagang yan po yung ating sinate keep na andun po sa aming warehouse sa Santa Rosa. At yan po yung ating tutunawin, Sir Orly, upang baka sakaling pwede pang ma-recycle. Para po hindi magagamit at hindi mapagbintangan na yan ay nasa sirkulasyon pag-araw ng eleksyon. Alright. Chairman, siguro marami pa tayong pwedeng pag-usapan pero hayaan natin yan sa susunod na pagkakataon na lamang. Yun lamang pong i-imprenta sa Lunes, doon na ho yung sinabi ng Supreme Court na isama o nakakuha po ng TRO. Tama ho ba yun? Kaya nandiyan na po lahat. Okay. Apo, nandiyan na po lahat, national at local, kasama na po lahat, Sir Orly. Okay lang sana kung doon at hindi tatakbo, okay lang, magiging stray vote. Pero idadagdag sila eh. Kaya kailangan dami babaguhin. Chairman, ano? Apo, kinakailangan baguhin po ang lahat at sana maunawaan din na hindi po ganun kabilis, kadali, sapagkat automated din po ang ating printing ng balota. Alright. Chairman, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Good luck po. Magandang umaga po, Sir Orly. Mabuhay po. Kabalag Chairman George Erwin Garcia, mga kapuso, inyo pong napakinggan.